Ding Rene yun. Well, nakakalungkot pakinggan yung binanggit ng ating kasamang leader magsasaka. Pero ngayon po pasandaling tumigil yata ng putukan sa Senado. US sa Ayun, Middle East. Gera. Sa Meron Gera. na, tigil putukan, ceasefire. Hindi, ditong weekend. Hindi ko alam kung weekend daw pero pag Lunes yata, hindi ko alam kung magre-resume. Pero ang malaking problema po ng bayan ngayon, naroon tayo sa dagat ng uncertainty. Maraming Pilipino, ordinaryong Pilipino, manininda, manggagawa, magsasaka, kahit ng mga professional, mga small and medium business, parang very uncertain anong darating bukas. Bakit po very uncertain? Tingnan niyo yung peso, tuloy-tuloy yung pagbulusok. Magkano na po, Ma'am Marce? 62? 61 nung nakaraan. Oo, papunta na tayo sa 62. Ay ko ano, from 50. Medyo malaki po yun. So, ngayon, mabuti kung yun lang ang source of uncertainty. Trabaho. Saan magagaling ang trabaho? Wala namang bagong industriyang na tutulak. Mga announcement lang. Ano po yung announcement na may mag-i-invest? Pero wala namang so itong dagdag na sahod na binigay, ang dali na pawi ng inflation at saka ng devaluation na magkakaunti na lang matira in real kan. So yung sinabi ni Ma'am Marce na ang pinaglalaban natin ay living wage, living income. Ibig sabihin, sweldong nakabubuhay at kitang nakabubuhay para sa mga magsasaka, sa small vendors, etc. So, mangyayari lamang yan kung maayos ang takbo ng ekonomiya, maayos ang kanayunan. Ang kanayunan at ang buong bansa binabahan ng imported. Bukod pa sa disaster na dulot ng climate change. So, paano na? Ang sa kanlunsara naman ay binabahan ng kahirapan ng mga tao. At tapos itong flood control, apat na taon na o limang, ano ba nangyayari? Bakit walang tuloy pa rin ang baha? Maswerte sila ngayong zona, wala yatang bagyo, pero tuloy ho yun. So, at yung para gumanda ang takbo ng negosyo, kinakailangan may puhunan na mura ang mababa ang interest. Pero hindi yung interest na lang ang pinakikitaan po ng maraming bangko. Hindi nagpapautang para magtayo ka ng industriya o magtayo ka ng magandang bukid, kundi para bumili ka ng bagong kotse. Nakikita sila sa interest, magpatayo ka ng bahay. Pero ay ilan lang naman na nakagagawa noon. Dahil karamihan ng Pilipino ay nasa laylayan na tinatawag. We are very unequal. So, yung po mga pangako ng 2022 nang maupo si Pangulo na sabi niya, pangarap niyo, pangarap ko, may ano nangyari doon? So, nasa dagat tayo ng uncertainty at ngayon nagpuputukan, mataas ang fertilizer. So, medyo
hindi yata maganda itong state of the nation ngayon, state of the people suffering, state of parang pati ang sirko sa Senado tungkol sa impeachment. May sana raw yung mga inaakusahan, may basis daw ng buwan. Yun ang mga inaakusahan, nagsasabihin nag-aakusa, ay kayo hindi ba guilty ng, well, we have a situation na grabe yung circus sapagkat both sides ay mukhang involved dito sa pagwasag ng budget ng 23, 24, 25, the worst budget. At ngayon, lumulubo ang ating utang. So ang ating pumutang, 18.5 trillion, napakaraming zero. Ang hirap bilangin. At yung pong utang ng bawat Pilipino ay umaabot na sa 160,000 bawat isa. Ang malaking problema pa sa utang, ang utang ng gobyerno, socialized. Anong ibig sabihin? Ang pangutang ay utang in the name of the people, in the name of the government. So, utang sa World Bank, utang sa IMF, sa ADB, utang sa mga pribado, global at saka local, national. Yung pong treasury bills natin, linggo-linggo naglalabas yung gobyerno, nangungutang ng 25 to 30 billion. Sabi ko, wow, sarap naman. Pero social po yun. Ang magbabayad ay Pilipino. Interest natin, yung interest na binabayaran, mga 800 billion na yata a year, pumunta sa niro-roll over yung amortization. So, halos I think almost 1 trillion na yata yung interest. So, nagipaglaban sa gastusin sa edukasyon under the Constitution. The highest priority should be on education. At any rate, lumulubong utang. So, akala natin, nung panahon ni Duterte kasi, 2019, ang debt to GDP ratio is 39%. Mababa. Pag yun ang utang, medyo ka negosyo, tas ang babayaran mo debt to GDP ratio ay magpa na lang 20%, okay yan. So yan, 39, medyo pwede pa. Umagat to na 60% nung panahon ni Digong dahil sa COVID. Ang sabi ni Bongbong, mababayan to less than 60. Pero ngayon po 63%. Ibig sabihin, grabe ang pangungutang. Kaya siya ngayon ang biggest borrower ng buwan. Kasi nung panahon ni Pinoy, ang iniwan niya 6 trillion na utang. Panahon ni Duterte, dinoble niya. Pero ngayon 18.5 trillion. So, now, this is serious. Ngayon, socialized. Pero ang paggamit ng utang, privatized. Bakit privatized? Yun po yung karamihan doon na pupunta doon sa tinatawag na ang program. Karamihan doon ay ginagamit para ilusad ang mga proyekto na para na ambawa yung mga highway, mga kung ano-ano. Pero ang nakikinabang mga malalaking korporasyon. So in other words, sa medyo unequal, unjust, unfair, yung socialize yung pagutang, privatize ang paggamit. Naintindihan ba nyo nga? At dito sa privatization, let me conclude na Ma'am Arce, grabe ho yung ipinasaan ng gobyerno at hindi natin alam, pinirmahan na pala ang batas na pwede palang mag-lease ng lupa ang mga dayuhan for 99 years.
ngayon, gagamitin yata itong 99 years, hindi ilang generation na yon. Permanent. You don't have to own the land. Ililis mo lang. Yung ililis nilang lupa sa Clark, 1,600, tama ba? 1,600 hectares. Isang Clark. Oh, 1,600 hectares. 4,000 acres sa Amerika, ang tawag niya acre. Well, napakalaki pong area yan. Tarlac, Pampanga. At tapos, sabi pa, libre ang rental. Nagne-negotiate sila ng 2 years. Ang sabi nung BCDA, 1 year lang muna. Kahit na 1 year, 1,600 hectares. Hirap na hirap kumuha ng lupa sila sa land reform. Tapos ito, isang hingi lang nung US State Department. Bakit ko US State Department? Ang namamahala doon sa Pax Silica na tinatawag na itatayo dyan ay Undersecretary ng US State Department. Itong Undersecretary na parang albino ang itsura, nagbisita dito, yung po pala executive na galing sa Palantir. Yung Palantir ay isang military industrial company na nagsusupply, one of the biggest suppliers ng weapons sa US defense. Yan po ang yung Palantir, yan ang katulong ni Zelensky sa pagpatakbo, pagpapaulan ng mga drone sa Russia, sa laban sa Ukraine. At ngayon, katulong yata ng Israel laban sa Iran. Yan po ang grabe itong military. Ito again, isang area ng uncertainty. Ang sabi, maglilika raw ng 100,000 plus jobs. Ang ganda pakinggan po. Magkakaroon tayo ng electronics, artificial intelligence, data center. Pero yung itatayo po pala nilang mga data center, kakain ng maraming kuryente at maraming tubig, at yung ating nickel at copper at iba pang strategic minerals, ipaprocess nila, pero pag gagamitan, para saan? Mukhang bahagi ito ng away sa China, kung kaya po itong Pax Silica kasama ngayon ang UK, Australia, New Zealand, yung pong mga tinatawag nilang coalition, kasi kasama ang Japan, laban sa monopoly raw ng China sa critical minerals. Sabi ko, yung Pusubig, natayo na last year ng manufacturing ang US na naman, munitions factory, yung paggawa po ng missile. Tapos bukod dito, ang buong bansa, nilagyan nila ng 9 EDCA bases. Pinalis natin yung Clarksville noong 1991, 92. Ngayon, 7 na bases all over the country. Sabi ko, ano ba nangyayari dito? Ito pinakamalupit na uncertainty. Nasa dagat tayo ng global war ng US-China. Sa right now, pakiramdaman, pwede na nila kung kailan magpuputugan. Sabi, paano ito? Hindi ba ito ang panahon dapat meron tayong soberania na maayos? Unahin natin ang sariling interest. Yun po ang kaya po sa pagkain, sa food, ang isang panawagan ng IRD, food sovereignty. Dapat iba. Wala tayong food sovereignty kung tayo nakasalalay sa importation, kung tayo nakasalalay sa dayuhang makina, dayuhang mga kung ano-ano. At ngayon po, grabe yung dependence natin sa urea. Ito maas na naman because of that. Anyway, I need to stop here. Pero talagang ulit-ulitin ko po, nasa dagat tayo ng uncertainty. Ang panawagan natin sa Pangulo at saka sa gobyerno, maupo naman kayo, kaharap ang magsasaka, kaharap itong mga micro small businesses, kaharap yung mga nagsusumika, mga ibang boses. Pakinggan naman nyo. Huwag na namang puro
multinationals ang kausap nyo, State Department, mga ambassadors ng malalaking bansa. Huwag naman itong ilang mga palipaligid sa inyo, mga Taipan na nakatutok sa mga privatization ng water, privatization ng kuryente, privatization ng highway, privatization ng mga lupain, mga buwan. Unahin po natin yung sinasabi ng saligang batas. Ang gobyerno ay para magsilbi sa buong sambayanan, hindi para sa ilan. Yun lamang po.